Magandang gabi, mga kahardinero. Ito po ulit si Yuli Pastor, ang inyong IT hardinero. Nandito po tayo ngayon sa garahe namin. So, pagkwentuhan natin kung paano ba ako magtanim ng mga halaman ko sa rooftop garden natin. So, habang naglalaba ako, uh, hinihintay matapos ang washing machine, pagkwentuhan natin step by step kung paano ako magtanim. So, ano ba yung mga kailangan natin para uh, magsimula tayong magtanim. So, unang-una, dapat meron tayong gloves. Anything na gloves. Ito lang kasi nakuha ko. Ito yung pangluto. Tapos, chopstick. So, kung meron kayong ballpen or anything na matulis, pwede nyo gamitin. Seedling tray. So, dito natin nilalagay yung mga tanim natin. So, meron akong dalawang klase. Isang maliit, isang malaki. Bakit? Dito kasi sa malalaki, dito natin itatanim yung kamatis natin. Meron pala tayong isang kaibigan na nagbigay sa atin ng kamatis galing sa US. So, ang sabi niya sa akin, patubuhin ko daw at bigyan ko siya pagka lumaki na. So, bukod sa kamatis, meron din tayong spinach. Meron din tayong kale. At ano pa ba? Yun. Eggplant na bilog. Tapos, dito naman sa maliliit natin, dito natin ilalagay yung lettuce. Siyempre, hindi tayo makawalan ng lettuce. Yan yung pang-araw-araw natin kinakain. Sa ngayon kasi, yung lettuce natin sa taas, sa rooftop garden natin, malapit nang maubos. So, kailangan na natin mag-replenish. So, bukod dito, meron din akong syempre, coco peat. So, kung makapansin nyo, ganito ako ng ganito. Kasi wala naman akong cameraman o camera girl. Meron tayong cellphone stand na, na face recognition. So, kaya kung may sinesenyasan ko siya na pwede na siyang mag-move kada galaw ko. So, ayan. Kung mapansin nyo, gumagalaw din siya. So, sa mga nabanggit ko, meron din tayong coco peat. Itong coco peat na to, sterilized na to. Actually, matagal ko na itong sterilize. Siguro mga isang buwan. Kasi pagka nagtanim ako ng mga lettuce ko, so naubos na yung mga coco peat ko, so magre-replenish ako. So, halimbawa ngayon, nakapagtanim na ako, wala na akong coco peat. I make sure na makabili ko o makakuha ko ng coco peat para sa susunod na taniman ko. Kaya ko nasabi medyo matagal na siya kasi ngayon na lang uli ako magtatanim ng lettuce or ng ibang buto. So, kung baga sa sterilize na to. So, matagal na siyang nakagabal. So, yun. So, recap tayo. Ano ba yung mga kailangan natin? Siyempre, dapat naka-gloves tayo. Meron tayong pantusok para doon sa mga coco peat natin. Meron tayong seedling tray. Siyempre, hindi mawawala yung mga buto natin. So, ito yung mga buto natin. So, ayan. So, salamat Malu. And, Neri Roque. So, siyempre, meron tayong lettuce. So, ito, pelletize na to. So, binili ko to sa Shopee. Kay Katanim, baka naman. So, meron din tayong kale. So, hindi ako nakapagpatubo ng kale last time. So, sana ngayon makapagpatubo na ako. So, simulan na natin. So, unang gagawin ko, siyempre, lagyan natin ng coco peat. Kailangan punong-puno. So, siksik-liglig, nag-uumapaw.
So, ano ba ang ginamit ko dito na pang sterilize? So, ang ginamit ko dito ay H2O2, nag-oxynada. So, minsan nakakalimutan ko. So, pinaka-safe is H2O2. So, volume 3. So, ibig sabihin, 3%. So, alright. So, exit natin ng konti para make sure na marami tayong kokopit sa loob kasi minsan pag hindi mo siniksik yan, ay nako, matahayang lang ang talima. So, napansin nyo, dito tayo sa sa garahe namin. So, minsan, pinagsasabay ko itong pagtatanim habang naglalaba para hindi naman sayang yung oras ko. Okay. Okay. So, ito na. So, what's next? What I understand. So, baba natin ng konti para makita nyo. Okay. So, ano na gagawin natin? Ito. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 32. So, 32. So, mga dalawang box na to. Mga dalawang na box. So, unang gagawin natin. So, ang purpose naman nito eh, pambutas lang. So, yan. Diba? Pambutas. Pambutas. So, butasan lang natin para lumubog. So, dito natin ilalagay yung mga buto natin. Okay? So, dahan-dahan lang. Sa mga kahardinero natin dyan na veterano na, biyasa na, pwede nyo akong i-correct kung may mali sa mga ginagawa ko. Eh, tayo naman ay willing matuto. Sa pagsasaka, sa paghahardinero, eh, kailangan willing kang matuto. So, by profession, ako po ay isang IT. So, kaya tawag sa akin ay IT hardinero. So, salamat nga pala kay Sir Merlaison. So, kung di dahil sa kanya, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na pagpatuloy itong mga content na ginagawa ko. Dati kasi masyado akong mahiyain. So, sa ngayon, tignan natin kung saan tayo dadalhin ng mga ginagawa natin. Makakatulong ba tayo sa mga nangangailangan? Makaka-influensya ba tayo? Isa lang naman ang goal natin dito, magkaroon ng mga sustainable garden sa mga bahay-bahay para hindi na tayo bibili. So, ito na. Lipat na natin. So, gagawin lang natin, ihulog. Yun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Baka may tatanong nyo, Sir Yuli, bakit kayo sa gabi nagtatanong? Bakit sa ganitong oras? Actually, pwede naman kahit anong oras. Kaya lang, kasi, kaya gabi, o kaya kadilim na, para di na ako, para hindi ko na siya masyadong kukuberan. So, isa kasi sa mga natutunan ko, ay halimbawa, ito, tinanim ko siya. Kailangan mo siyang kuberan. For the first
24 hours para makapag-germinate siya. So, paano ko malalaman pag may nag-germinate na siya? Sinilip mo to, may makikita kang sprout. So, ito yung tinatawag nating DAS, date of sowing. So, usually, nilalagay yan, nire-record yung date of sowing. Para alam mo kung kailan i-harvest yung tanim mo. So, meron din tayong date of transfer. So, ito yung mga abbreviation na kailangan nyo tandaan. So, ito na siya. Diba? Simple lang. Ayan na yung mga tanim natin. Okay? So, ito na tayo. Ito na yung lettuce seed natin. So, lipat lang natin siya. So, sunod naman natin yung kamatis, talong, at ano pa, spinach. So, again, maglalagay ulit tayo. So, kung mapapansin nyo, medyo malaki tong seedling tray ko. So, binili ko talaga to para gusto kong magtanim ng mga malalaking halaman. So, para kahit tumagal sila dito, okay lang kasi marami ng malaki yung pwesto niya. So, again, make sure na siksik. So, kung mapapansin nyo, basa-basa pa siya kasi ano ba ang mix natin dito? So, meron tayo ditong caltrate tuloy. Calcinate. So, tsaka yung H2O2 natin. Siyempre, hindi natin alam kung saan galing to. Although may mga nabibili naman na sterilized na. Medyo mahal nga lang. Kasi dati nung bago-bago ako, lahat ng ano ko, bumibili na lang ako ng sterilized. Pero, dahil hindi ka naman parating tatanim, ang ginagawa ko na lang, ako na mismo nag-sterilize. Kasi after 30 to 45 days naman ulit ang pagtatanim ko. So, please, sterilize na yung mga kokopit natin. So, bakit nga pala kokopit? Actually, nag-testing naman ako ng ibang media. Meron akong foam. Meron akong pebbles. Meron din ako syempre conventional. Itong kokopit kasi, gaya nga na sabi nila, magaling kumapit ang moisture dito, tubig. So, nakakahinang halaman dito. So, magaang lang siya. So, sana laki ko yung mapatubo ko yung binigay sa akin na mga buto. Although nakapagpatubo na ako ng kamatis, pero syempre iba to, imported yung seeds, mahirap nang magkamali. So, ito yung mga seeds na ang ilalagay kong seeds dito pag tumubo ay ganito ang lalaki na kamatis. So, abangan nyo yan. I-update ko kayo parate sa progress ng kamatis
Dahil siyempre, usually yung kamatis natin, yung mga ganito lang kalalaki. So ito, ganito ang pang-Amerikano talaga, malalaki. So ito yung mga nilalagay sa mga burger. Okay? So, again, yan. Butas-butas ulit tayo. So, some purpose, bakit tayo naka-gloves? Kasi, yan, para di tayo madumihan. Okay? So, again, dahan-dahan lang. To the 26 seconds. So, lumabog ka agad. 26 seconds. Bagyan natin. Kanina pala, meron nag-message sa akin. So, napanood niya kasi kung ano na isa siya sa tagapanood ni Sir Mer. So, nagtanong siya sa akin anong lupa yung ginagamit ko. So, nag-text siya sa akin. So, nagulat ako. Saan ba magulat? Ganun lang naman. So, sabi ko naman, actually, ang ginagamit kong lupa ay buhaghag. So, may maraming buhaghag na lupa na nabibili. Pero meron kami ditong binibilihan sa silang, talagang buhaghag. So, meron kasi akong mga nabiling buhaghag siya na loam soil. So, meron kasi akong mga nabibiling loam soil, katagalan, nagiging tigas. So, parang yung lupa ay nagiging clay. Kailangan kasi sa mga halaman natin, nakakahinga. So, yun. So, bukod dun sa buhaghag na lupa na yun, meron din akong mga burncast. So, syempre, malaking tulong yun sa mga buto natin, sa mga halaman natin. Meron tayong burncast. So, siguro sa mga susunod na araw, i-vlog din natin yan, i-content natin yan. Magtatanggal na ako ng gloves. Okay. Kuha tayo ng seeds. Medyo hindi pa siya bukas. So malaman kung ilang seeds ang nandito. Kuha lang tayong konti. Okay. So, isa. Dalawa. Gamitin natin ito. Kaya nga tayo meron dito. So, anong una natin? Talong. Ito yung mga talong na bilog. So, tingnan natin. Okay. Kuha tayo ng isa para 3, 6, 9, 12. 12. Para even. So, kaya medyo marami yung tinanim natin just in case hindi mag-germinate yung iba para sure tayo. So, sealed lang natin. Ayan, sealed. Okay. Next, teka lang. Lubugin muna natin to. Cover na natin. Cover. Sa mga ganitong seed, hindi siya 24 hours mag-germinate. So, siguro mga 3 to 4 days, ganyan hanggang 5 days bago siya mag-germinate. So, wag lang tayong mainip. Tutubo din yan. Okay? Okay.
Dagan. Okay. So, naparami yung talong natin. So, ang talong natin ay size. Okay, so next, kamatis. Mukhang hindi natin ma natin maitatanim lahat. So, kamatis, kamatis, kamatis. So, ito, kamatis, kamatis. So, ginawa ko na lang, tanim ako ng 5 kamatis. So, okay, kamatis. So, seal. Yan pa ba kayo? So, ito naman tayo, spinach. So, lagyan muna natin ng talong, talong, and winding road. So, yan natin, kanta pa kayo. Then, spinach. So, ang spinach, tingnan natin, tanim tayo maraming spinach. Very healthy to eh. So, ganda. Tanim na lang natin dito. Okay. Actually, transplant naman natin to. So, kailan para okay. Okay. So, mamaya lalagyan natin ng label to. Para alam natin kung i-switch. Saan tayo nag-tanim. Okay. Spinach. Hindi lang natin to dito kasi gamitin natin ito mamaya para lagyan ng label. So, importante rin na lagyan ng label itong mga tanim natin para alam natin kung ano yung tumutubo. Kasi minsan, hindi natin alam kung ano yung tumutubo. Ano yung, minsan, akala mo daw, pero hindi pala. Diba? So, ito, kale. So, tayo maraming kale. So, lahat naman to, ginagawa ko para kay Mrs. Siyempre, sabit lang ako para maging healthy. Okay? So, lagay lang natin dyan. Okay. 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 Kuha pa tayo. Okay. So, ang importante, pag nagtanim kayo, huwag lang pa isa-isa kasi para meron kayong backup parati. Kasi may tendency na hindi namang
tumubo lahat, hindi mag-germinate. Lalo na pag ang buto natin luma. So, okay. So, gagawin ko, lalagyan ko ng label tong mga to. Ano ba yung label natin? Siyempre, pangalan ng tinanim natin at kailan natin itinanim. So, ano ba? Yun lang. So, pagkatapos na ito, pagkatapos natin i-label, ilalagay natin siya sa isang box. Yung mga tuna box ko sa taas, then lagyan natin ng tubig sa ilalim. So, para mag-moist. Then, i-cover natin siya. Okay? So, after that, siguro, para kay lettuce, 24 hours yan. Dito, kay tomato, kay eggplant, kay kale, kay spinach, mga 3 to 5 days. Pero update ko kayo, kayo mag-alala. Okay? Alright. So, balik tayo, mga kardinero. Ito, nalagyan ko na siya ng label. So, hindi ko na nalagyan to ng pangalan dahil alam ko naman kung ano siyang, anong buto siya. So, ayan yung mga pelletized seed natin. So, ito yung already lettuce natin. So, dito naman, so, hindi nyo na makikita yung mga buto kasi nilubog ko na siya. So, ito yung mga label natin. So, meron tayong eggplant, big tomato, spinach, and kale. So, excited na akong i-vlog yung susunod na progress na ito sa mga tinanim natin. Kaya, abangan nyo ito. So, ang susunod naman natin, ilalagay natin sila sa tray. Kung tray ang meron kayo, pero sa akin kasi meron ako tuna box. So, ang gagawin ko, lalagay ko siya doon. Then, lalagyan ko na siya ng nutrient solution. So, tara, dadalhin ko na siya sa rooftop. Alright, dito na tayo sa rooftop. So, ilalagay na natin yung mga seedlings natin. So, ito na siya. Meron ako ditong tuna box. Nilagyan ko na siya ng tubig. So, yung tubig na ilalagay natin, yung sakto lang dito. So, siguro mga 1 centimeter siguro pwede na. So, para lang mag-moist lang yung coco peat natin. Okay? So, ito yung mauga yung camera ko. Ito yung lettuce natin. So, patong lang natin. So, ganyan lang. Tapos, ito yung malaki nating tray. So, ganun din. Papatong ko lang din naman siya. So, ito ang silbi nito. Papatungan ko lang siya. Ganyan. So, para hindi siya maarawan. Pwede ito. Sabi ko na lang ito. Parang may basura na. Kaya, ito. So, ito lang. Ganito lang. So, hanggang yung lettuce natin na tinanim hanggang bukas yun. So, mga ganitong oras, magkakaroon na ng sprout yun. So, pagka nagkaroon na siya ng sprout, pwede na siya direct morning sunlight. Ito namang pwesto na to, morning sunlight lang to eh. So, sa hapon kasi nandun yung araw. So, ayun lang. So, muli, salamat sa pakikinig sa kwentuhan natin. Ito po si Yuli Pastor, ang inyong IT hardinero, nagpapaalam. Maraming salamat at sa susunod na vlog.